Bago umakyat sa isang impeachment court sa Senado, tatalakayin muna sa Kamara ang mga inihaing impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa Lunes, titingnan ng mga kongresista kung papasa ba sa technical criteria ang mga reklamo. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Just Ignacio. Tatalakayin na sa Kamara sa Lunes ang dalawang impeachment complaint na inihain laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative at House Committee on Public Accounts, Chairperson Terry Ridon, layo ng unang pagdinig na tukuyin kung sufficient in form and substance ang mga reklamo. Pero bago pa man magsimula, kinwestiyon na ni Ridon ang bigat ng mga aligasyon gaya ng pagpapatupad sa warrant ng Interpol at ang unprogrammed appropriations sa budget. Ang ginawa po ng executive ay pag-implement po ng isang tratado sa pagitan ng Pilipinas at ng Interpol. So basically, ito po ay pagsunod doon sa kanya pong trabaho at mandato at prerogatives bilang bahagi po ng ehekutibo. So tingin ko wala akong impeachable offense sa ganyan pong bagay. Samantala, hirit naman ni Manila 3rd District Representative at House Committee on Good Government and Accountability Chairperson Joel Chua, tila nagkakaroon ng judicial overreach ang Korte Suprema matapos itanggi ng Korte ang motion for reconsideration ng Kamara kaugnay ng naunang impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Kinwestiyon ng mga mambabatas ang pakikialam umano ng SC sa internal rules ng House, partikular na sa pagbibigay ng depinasyon ng session days bilang calendar days na nagpapabilis sa tinatawag na one-year bar rule. Sila na sarili nilang definition pagdating po dito sa calendar day. At hindi ko rin po masisisi, hindi rin po namin masisisi kung bakit yung iba pong mga legal luminaries at ang ating pong Senate President, si Senate President Tito Soto, ay sinasabi na nagkakaroon ng judicial overreach. Dahil nga po, ito po ay sa kanilang interpretasyon at sa aking pong tingin ay ini-interpret po nila ng iba yung rules. Dahil rules na po ng House ang tinatamaan po dito. Dahil sa tila banggaan ng interpretasyon sa batas, bukas na rin ang ilang mambabatas sa usapin ng charter change upang linawin ang anilay gray areas sa 1987 Constitution. Sa kabila ng mga limitasyong itinakda ng SC, nilinaw naman ng Kamara na handa silang tumanggap ng mga bagong impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte pagsapit ng February 6. Para sa Agenda Weekend, Just Ignacio, Billionaire News Channel.